pork barrel scam. Umalma ang oposisyon dahil tila mula lamang daw sa kanilang hanay ang nadidiin sa kontrobersya. Sa pagsusuring ginawa ng GMA News Research sa special audit na isinagawa ng COA, lumabas na hindi lamang iilang kaalyado ng administrasyon ang naglagak din ng pork barrel sa mga questionableng NGO. Nakatutok si Ruth Cabal. Pinag-iinitan, yan daw ang pakiramdam ni Senator Jinggoy Estrada sa tinatakbo ng investigasyon sa pork barrel scam na tila silang mga taga-oposisyon daw ang paulit-ulit na nababanggit na dawit dito. Masyadong pinag-iinitan at masyadong nakafocus ng sa amin tatlo. Sa yun lang. May mga ibang kasama natin na gusto pabanggit yung pangalan namin. Inalam ng GMA News Research kung bukod kina Estrada ay puro mga taga-oposisyon lang ba ang dawit sa pork barrel scam? Sa special audit ng COA, lumalabas na sa kabuo ay aabot sa 189 na mga mambabatas ang naglagak ng kanilang pork barrel noong 2007 to 2009 sa mahigit 80 questionableng NGOs. Sa 189 na mambabatas, 120 lang ang may malinaw na partido politikal sa ngayon base sa pinakahuling records ng COMELEC nitong 2013 elections. Sa 120, 32 ang mga miyembro ng Liberal Party. 17 ang taga-Nationalist People's Coalition na naging kaalyado ng LP nitong eleksyon 2013. 15 ang miyembro ngayon ng National Unity Party na pinangungunahan ni Speaker Feliciano Belmonte na kaalyado rin ng administrasyon. 15 ang mga taga-oposisyon na miyembro ng Puwersa ng Masang Pilipino na kabilang sa UNA o United Nationalist Alliance. 10 ang miyembro ng Lakas Kampi CMD. 10 ang taga-Nationalista Party na kaalyado na rin ng administrasyon. 4 ang party list representatives. 2 ang taga-PDP laban ng oposisyon. 7 ang independent at 8 ang miyembro ng maliliit na partido. Ang mga partidong ito ay ang mga kinabibilangan ngayon ng mga nadadawit na mambabatas. Posible kasing iba ang partido nila noong 2007 to 2009, panahong saklaw ng audit sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Pero ang sabi ng oposisyon, ang issue raw ay ang pagiging kaalyado ng ilang mambabatas na dawit sa pork barrel scam sa administrasyon ngayon. Ang lumalabas nun is puro opposition names, di ba? Tapos pag may lalabas na administration names, biglang clinic-clear na lang. Di ba dapat ang tamang statement doon? O sige, kung ito, kasama sa COA report, paimbestigahan natin. Hindi kaagad yung clinic-clear mo. Una nang tiniyak ng DOJ na ang ginagawa nitong investigasyon sa pork barrel scam ay magiging mabusisi at patas. Sabi rin ni Liberal Party Vice Chair at Senate President Franklin Drilon, walang pagtatakpan na senador sa sinasagawang investigasyon. The investigation is being done. I don't think that my colleagues would like to be protected in the sense of a cover-up. They will not agree to that. Mula sa mga rally sa kalsada hanggang sa social media, malinaw ang panawagan ng publiko para sa accountability. Mapanagot ang mga mambabatas at iba pang opisyal na sangkot sa pork barrel scam, mapa-administrasyon man o oposisyon o sang partido man sila kabilang. Sa tindi na ngayon ng mass concern, no? Civil society concern, I think magbabackfire sa administration kung lalabas na pinoprotektahan nila yung mga pro-administration politicians. Ideally, of course, kung sino man yung pasama diyan sa scam, dapat managot lahat. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.